lahat sa lahat ng WFHK family and binabati ko po kayo ng Merry Christmas sa lahat. Sa gabing ito ay gusto ko munang magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibahagi ang short devotion natin sa gabing ito at salamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob niya sa bawat araw at ganun din sa kalakasan na pinagkakaloob niya sa araw-araw at sa lahat ng mga pagpapala. So para hindi na po tayo magtatagal because time is cold, dadako na po tayo sa ating devotion sa gabing ito. Andito na po tayo sa 1 Corinthians 14. Ang chapter na ito ay may 40 verses pero ang yung main point lang na lesson na gustong ipakita ni Paul yung gusto kong i-share sa gabing ito. So maikli lang po ang ating devotion sa gabing ito. So dito sa 1 Corinthians chapter 14, ang main point dito is ukol pa rin sa mga kaloob na espiritu. And earnestly desire spiritual gift to use our word to encourage and build one another in faith. At ito rin naman yung pangunahing problema niya sa mga taga-Korinto dahil ginagamit nila ang spiritual gift upang magipagkumpetensya sa halip sila ay bumuo. Basahin ko po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1 sa Tagalog po. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Yun po ang verse 1. Ang verse 1 to 25 ay ipinapahayag dito na mas mahalaga ang prophecy, ang pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon kaysa speaking in tongues, yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Yung pagsasalita ng iba't ibang wika ay siguro hindi naman ito issue sa atin sa church, 'di ba? Pero ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay lahat tayo ay may kakayahan. Limitado man or hindi man perfecto, pero ang mahalaga ay maipaparating natin ang mensahe ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay o sa mga kaibigan natin o sa mga kapwa natin. Di po ba? Doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 ay sinasabi doon na ang spiritual gift is for the common good. At dito naman sa chapter 14, ano nga ba yung sinasabi ng common good? At bakit yung prophecy ay mas nakakahigit kaysa sa ibang mga spiritual gift? Sa mababasa natin sa verse 5. Sabi dito, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia.
mas nakakahigit ang prophecy kasi doon siya sa mga tao siya nakikipag-usap na ipaparating niya at na ipapaliwanag niya ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Samantalang ang speaking in tongues is sa Diyos lamang siya nakikipag-usap. So, parang useless, di po ba? Kapag ang isang tao ay nakikipag-usap sa isang tao na hindi niya naman naiintindihan. Basahin ko naman dito sa verse 10 to 12. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Verse 11, ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkaintindihan. Verse 12, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob na espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagtibay sa iglesia. Yun po ang verse 10 to 12. Yung feeling na nagsasalita ka pero hindi naman naiintindihan ng kausap mo, it means nothing, di ba? Kung baga walang mga tao sa church, kung baga yung mga tao sa church will not benefit sa mga salita na hindi naman naiintindihan. Kaya sa chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, ini-encourage tayo ni Paul na tayo ay magkaisa at encourage one another. Ini-encourage tayo to use our spiritual gift or talents for the purpose of building each other up. And let's value one another para lumago ang iglesia. So, yun po. Dito na po nagtatapos ang aking maikling devotion sa gabing ito at maraming salamat po ulit sa pakikinig. Kati po iti may daydayaw. Good night and sweet dreams and God bless everyone. Once again, Merry Christmas. Love, love, love.